Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Gerald, bakit ka pumunta dito? Pumunta ka ba dito para mahulaan ni Master Ghost ang iyong love life? Sabi nila napakatumpak ng kanyang mga hula, sabi ni Yasmin. Napailing na lang si Gerald nang marinig niya iyon. Ayaw siya masyadong kausapin ni Gerald at umaasa siya na maintindihan ni Yasmin ang pahiwatig na talagang ayaw na niyang ituloy ang pakikipag-usap sa kanya. Ganun ba? Pumunta ako dito para sa kanya. Sana mahulaan niya ang magagandang bagay tungkol sa love life ko, nakangiting sagot ni Yasmin. Ano? Hindi ba may asawa ka na, sabi ni Gerald. Hindi man niya ito ipinakita, pero alam na ni Gerald kung bakit iba ang traro sa kanya ni Yasmin kumpara noon. Kung tutuusin, hindi na siya mahirap na estudyante sa paningin niya matapos ipakita kung gaano siya kayaman sa auction. At sinong nagsabi sa'yo na kasal na ako? Kung sino man iyon, panigurado na hindi ko asawa ang lalaking iyon. Regardless, since magkakilala na tayo since university, alam ko na sa tingin mo ay isa akong babae na nakafocus lang sa pera at hindi sa feelings. Sinasabi ko ngayon palang nakabaligtaran ako ng inaalala mo. Alam mo, ang mga babae ay napaka-partikular pagdating sa mga nararamdaman nila. Gusto ko rin naman makaranas ng pagmamahal. Ganun? Anyway, para lang sa kaalaman mo, sa tingin ko isa kang mabait na tao, kahit noong nasa university pa tayo. Talagang binibigyan mo ang mga tao ng pakiramdam ng security, alam mo ba iyon? Ito ay isang bagay na hinahangad ng maraming kababaihan at kasama na ako doon. Hindi lang naman kayamanan ang hinahanap ng mga babae. Minsan ang pinakamagagandang bagay sa buhay para sa atin ay ang simpleng mga bagay. Dagdag ni Yasmin habang matamis na nakangiti kay Gerald. Umiling-iling si Gerald at pilit nang umiti bago siya sumagot, ang simpleng bagay lang ang hinahangad mo ngayon dahil alam mong mayaman ako. Hindi mo sasabihin ang lahat ng yan kung mahirap pa rin ako hanggang ngayon. Ilang beses nang narinig ni Gerald ang mga salitang ito sa iba't ibang mga babae. Dahil dito, alam niya ang motibo ni Yasmin. Kung ito ang nakaraan, panigurado na mahihiya siya na sumagot sa kanya. Ngunit ngayon, napapagod na siya sa paulit-ulit na pakikinig sa parehong mga peking papuri. Ikaw. Namula ang mukha ni Yasmin at naging sobrang awkward rin ang pakiramdam niya. Hindi niya talaga inaasahan na magiging ganito kaprangka si Gerald. Lalo siyang nabigla nang makita niya itong niyang umalis si Gerald kasama si Wagner nang hindi man lang nag-aabala na sabihin sa kanya. Inisip niya noong una na kaya niyang makipag-hook up kay Gerald dahil maganda siya. Sa kanyang pagkadismaya, hindi naapektuhan si Gerald sa kanyang charm. Nainis at nahiya siya sa kanyang sarili nang maisip niya, mas mature na si Gerald ngayon kumpara sa dati. Nararamdaman ko na napakalakas niya. Ayaw ko itong aminin pero nagiging isang totoong lalaki na siya. Ayaw ni Yasmin nang sumuko ng ganoon kadali kaya sinundan niya ito habang sumisigaw, tutumigil ka. Hindi niya nagawang habulin ang mga lalaki nang dumating sina Gerald at Wagner sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, mas maraming tao ang nagsisiksikan doon kumpara sa paanan ng bundok. Sinuri ni Gerald ang paligid at nakita niya ang ilang apprentice ni Master Ghost na nakatayo sa harap ng mga saradong pinto ng Langburn Church. Parang pinagbabawalan nilang pumasok ang mga bisita. Papasukin niyo kami? Matagal na kaming naghihintay dito. Bakit mo kami pinipigilan na pumasok? O, baka tuluyan ng masira ang simbahan at hindi na natin makikita ang master. May ilan sa mga bisita doon ay nagrereklamo sa mga apprentice. Pagbibigyan lang ni master ang lahat ng mga taong kakilala niya na nanggaling sa malayo. Para naman sa iba, umalis na kayo sa bundok, bumalik na lang kayo sa susunod na pagkakataon, sagot ng isa sa mga apprentice. Paano kung bayaran kita para makita ko lang siya? Balak ko siyang makita ngayon para malaman ang love life ko. Tanong ni Yasmin na kanina pa naglalakad sa tabi ni Gerald, habang hinihimas ang braso ni Gerald. Makikita pandidiri ni Gerald habang nakasimangot siya bago niya inilayo ang braso nito mula sa kanya. Hindi ba si Master Ghost na ito ay isang manghuhula lang? To think that he'd put on such airs. Natutuwa na sinabi ni Gerald sa kanyang sarili. Habang nag-iisip si Gerald, isa pang bisita ang nagsabi, Mister, mayroon talaga akong ilang mga issue na kailangang pag-usapan sa kanya. Sabihin mo sana ang mga kondisyon mo para makita ko siya ngayon. Wala akong kondisyon. Ayaw ni Master na makipagkita sa iba ngayon maliban sa kanyang kakilala. Please, umuwi na kayo ngayon din, sagot ng apprentice habang umiling.
Pagkatapos niyang magsalita, unti-unti namang bumukas ang pintuan ng simbahan. Lumabas ang isang binata na nakasuot ng itim na damit. Tumahimik ang lahat nang makita siya ng mga bisita. Ang kanyang mga apprentice ay agad na yumuko ng may paggalang bago sila sabay-sabay na sumigaw, "Senyor." Dumating na ang distinguished guest na hinihintay ng master. Sabi ng lalaki habang nakangiti habang nakatingin sa mga tao. "Pwede ko bang malaman kung sino ang lalaking may pangalang Gerald Crawford na mula sa North Bay?" Tanong ng lalaki. "Ako iyon," sagot ni Gerald habang nakasimangot. Nakakapagtaka na ang misteryosong Master Ghost ay nahulaan na pupunta siya ngayon upang bisitahin siya. "Hello, Mark Crawford. Matagal ka nang hinihintay ng master at naghanda na siya ng tsaa para sayo. Sundan mo ako," sabi ng binatang pari habang nakayuko. Nagtatakang sumagot si Gerald, "Matagal na niya akong hinihintay. Kailan pa niya hinulaan ang pagdating ko? Sa pagkakaalam ko, kahapon lang sinabi ni Wagner sa kanya na pupunta ako ngayon para bisitahin siya. Alam ba ni Master Ghost ang tungkol sa tunay kong pagkatao?" Kahit na nakatanggap si Gerald ng isang artifact na tulad ng imahe ng araw na kayang hulaan ang hinaharap, talagang hindi makapaniwala si Gerald na ang isang tao ay may ganoong kakayahan rin. Sa totoo lang, ang revelasyon ngayon ang dahilan kung bakit nararamdaman ni Gerald ang pagkainggit, pasasalamat, at sama ng loob sa misteryosong lalaki. Kung tutuusin, si Master Ghost ay isang tao na parang eksperto sa lahat ng bagay at palaging nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat. Kinasusuklaman ni Gerald ang mga ganoong uri ng tao, at ngayon, ay masigasig na malaman ang tunay na lawak ng lakas ni Master Ghost. "Isang taon na ang nakalipas noong nahulaan ni Master ang pagdating mo," mahinahong sumagot ang apprentice. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig niya iyon. "Dahil napakalakas niya, kailangan ko talaga siyang makita ngayon. Dalin mo ako sa kanya," sabi ni Gerald habang sinusundan ang lalaki papasok ng simbahan. Ang unang lugar na nakita nila ay ang malaking hall na may malaking estatwa ng Diyos para sambahin ng mga tao. Nang makalagpas sila dito, pumasok naman sila sa isang lugar na nasa looban ng gusali. Ang lugar na ito ay puno ng mga pabango na ibinubuga mula sa isang oil burner, at nakaupo sa harap nito ay isang napakatandang lalaki na nakadekwatro. Nakapikit ang mga mata ng matanda na parang nagmumuni-muni ito. Nang makakita ng tiyatable sa harap ng matanda, napagtanto ni Gerald na ang halimuyak ng tsa ay nagkahalo sa halimuyak mula sa oil burner. Nang lumapit siya, itinaas ng matandang puno ng mga kulubot ang kanyang ulo bago niya binuksan ang kanyang dalawang mata. "Matagal na noong huli tayong nagkita, Gerald Crawford." Lumabas ang apprentice sa kwarto nang marinig niya ang boses ng kanyang master. Nakadekwatro si Gerald noong una bago siya tumayo sa harap ng table bago siya nagtanong, "Kaya mo ba talagang hulaan ang lahat ng bagay?" "Sa totoo lang, hindi ko ito naniniwala sa kakayahan mo." "Well, hindi naman lahat Nakikita ko lang ang mga bagay sa anyo ng mga pangyayari sa buhay," sagot ni Master Ghost habang pilit siyang nakangiti. "Siguro alam mo naman kung bakit ako nandito ngayon, di ba?" "Nandito ka ngayon para hanapin ang ilang nawawalang tao," sabi ni Master Ghost. "Tama ka. Pwede mo bang hulaan at subukang hanapin ang mga nawawalang tao na hinahanap ko hanggang ngayon? Kung tama ang mga hula, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo, pera man o anumang bagay sa mundo na gusto mo," sagot ni Gerald. "Haha. Hindi mo kailangang maging impatient, Mark Crawford. Bago ko alamin kung nasaan sila, bakit hindi muna ikaw ang hulaan ko? Isang reading para sa iyong future. Sa totoo lang, sasabihin ko na hindi magandang senyales ang kaunting pamumula sa noo mo. Sa katunayan, nangangahulugan ito na malapit mo nang makaharap sa isang malaking sakuna," sabi ni Master Ghost habang nakangiti at nakatingin kay Gerald. Nang marinig iyon, naramdaman ni Gerald na naging kakaiba ang tibok ng kanyang puso. Tama ang hula ni Master Ghost. Ganoon din ang hinulaan ng imahe ng araw para sa kanya. Totoo ba na mahusay ang matanda pagdating sa panghuhula? Alam ni Gerald na darating ang kanyang kamatayan, kaya pumunta siya dito para lang hanapin ang palasyo ng hari ng karagatan sa pag-asang malutas ang mga sikreto ng sakuna na iyon. Ano nga ba ang relasyon ng babaeng nakaputi at ng diti na kamukhang kamukha niya? Alam ko na ang tungkol sa sinabi mo sa akin. Kahit pa mangyari iyon, ang mas mahalaga para sa akin ngayon ay malaman kung nasaan ang mga taong hinahanap ko sa ngayon. At gusto ko rin malaman kung buhay pa ba sila, sagot ni Gerald nang maniwala siya sa kakayahan ni Master Ghost. Mukhang mahalaga sila para sa'yo, Mark Crawford. Magaling?
Simulan na natin ang reading, sabi ni Master Ghost nang tumango siya. Kinaway niya ang kanyang kamay, agad na ibinaba ang mga kurtina sa itaas ng lahat ng pinto at bintana sa silid. Kasunod nito, bumukas ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy sa gitna ng kwarto, habang dahan-dahang umangat ang isang higanteng instrumento mula sa ibaba. Ang mukhang sinaunang instrumento mismo ay tila may isang frame na gawa sa tanso at sa ibabaw nito ay may 9 na dragon na nakabuka ang mga bibig. Naaalala ni Gerald na nakakita siya ng isang larawan na katulad ng instrumento na may mga perlas sa bibig ng mga dragon. Ang mga dragon na ito ay may malalaking tansong barya sa kanilang mga bibig. Pakilagay ang iyong mga kamay sa kahit anong 2 ulo ng mga dragon, sabi ni Master Ghost. Sumunod lang si Gerald at bigla namang umilaw ang kulay green na mga mata ng 9 na tansong dragon. Masyadong makatotohanan ang kanilang mga mata na parang nabubuhay ang 9 na dragon. Habang pinagmamasdan sila ni Gerald ng may pagtataka, hindi nagtagal ay nakarinig siya ng mga clicking sounds na nagmumula sa instrument. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.